Tahimik siyang pumasok sa restaurant, isang makapangyarihang lalaki na sanay sa respeto. Walang kamalay-malay na ang sandaling ito'y yayanig ng malalim sa kanyang mga paniniwala. Pinagmamasdan siya ng mga tao ng may paghanga, mamahaling sweet, payapang presensya, kayamanang nakikita sa bawat kumpiyansang galaw. Isang maliit na batang lansangan ang nakatayo malapit, tahimik, mga matang pagod ngunit alerto, sinusundan ang bawat kilos ng may masakit na kamalayan. Nang dumating ang kanyang pagkain, mainit at hindi pa nahahawakan, bigla siyang nilapitan ng bata, nanginginig ang mga kamay sa takot at pagmamadali. Nang walang paalam, mahigpit niyang hinawakan ang plato, ikinagulat ng lahat, bago agad itong itinapon. Tumigil ang buong restaurant, bumigat ang katahimikan, at mabilis na dumating ang matinding paghusga. Nakatayo ang bilyonaryo, naguguluhan, galit ang unang umangat, hindi maunawaan ang tapang mula sa isang maliit at marupok na nilalang. Bulungan ng mga customer, akala ikaw walang galang, hindi nakikita ang desperasyong nagtulak sa kanyang ginawa. Mabigat ang paghinga ng bata, mga mata puno hindi ng pagsuway kundi ng takot. Wari may pinoprotektahan na hindi nakikita ngunit napakahalaga. Masusing tumingin ang lalaki, unti-unting napalitan ng pagkalito ang galit, naramdaman ang sakit na higit pa sa isang padalos-dalos na kilos. Walang nakapansin sa nanginginig niyang mga kamay o sa tahimik na luha, nagbubunyag ng kwento mas mabigat kaysa gutom o kahirapan. Ang hindi inaasahang sandali ay naging simula ng katotohanan, kung saan haharapin ng paghusga ang realidad at susubukin ang mga puso. Ang kanyang biglaang kilos ay hindi kabaliwan kundi babala. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ilalim ng mesa, kung saan ang tahimik na panganib ay unti-unting kumakalat. Mahinang amoy ng kemikal ang umakyat mula sa natapon na pagkain, hindi napansin ng iba, ngunit sapat upang magdala ng takot. Umatras ang bata, nanginginig, walang malay na tinakpan ang lalaki, alaala ng trahedyang minsan nang sumakit sa kanyang isip. Mabagal na huminga ang bilyonaryo, pagkalito'y lumalim, habang kakaibang hilo ay dahan-dahang sumisingit sa kanyang diwa. Mas malakas ang bulungan ng mga bisita, ngunit nanatiling nakatuon ang mata ng bata sa mga piraso ng plato sa malamig na sahig. Mula sa kanyang nanginginig na labi lumabas ang babala, lason, minsan nang pumatay sa isang mahal niya. Nagbago ang silid mula galit tungo sa pangamba, habang ang hindi nakikitang banta ay pumalit sa paghusga. Muli siyang tiningnan ng lalaki, nakikita hindi ang pagsuway, kundi ang proteksyong hinubog ng masakit na karanasan. Lumapit ang waiter, nanginginig, ngunit natigilan ng maramdaman din ang parehong hilo. Itinuro ng bata ang mga piraso, ang babala ay hindi na nakatago, kundi lantad na sa lahat. Napalitan ng takot ang kanyang pagmamataas, tahimik na nauunawaan na ang proteksyon ay minsan nanggagaling sa mga lugar na hindi pinapansin ng lipunan. Biglang umubo ang waiter, nadulas, at ang babala ng bata ay naging hindi na maitatanggi. Mabagal na tumayo ang bilyonaryo, paningin nag-aalangan, naramdaman ang panganib na hindi kayang paalisin ng kayamanan o kapangyarihan. Ang manager ay sumugod, ngunit natigilan ng maamoy ang mapait na halimuyak. Muling nagsalita ang bata, naaalala ang gabing ospital kung saan ang lason sa pagkain ay pumatay sa isang mahal niya. Bumigat ang katahimikan, pinalitan ang paghusga ng takot. Humingi ng tubig ang lalaki, ngunit nanginginig ang kamay, nagbubunyag ng katotohanan, ang proteksyon ay dumating mula sa marupok na tapang. Isang bisita ang biglang natumba, kumpirmasyon ng banta. Lumapit ang bata, marahan, tinutulungan silang lumayo, ang kanyang maliit na tinig nagdadala ng karunungan ng kaligtasan. Nag-umpisa ang mga tawag sa emergency, pumalit ang kagipitan sa pagmamataas. Habang bumabagsak ang ilusyon ng kontrol, tumingin siya sa bata, pasasalamat ang unti-unting nabuo. Dumating ang mga sirena, paramedics pumasok, kinumpirma ang amoy ng panganib. Ang otoridad ng manager ay naglaho, napalitan ng kagipitan. Tahimik na nanood ang lalaki, lubos na pinakumbaba, naunawaan na ang katiyakan ay mabilis gumuho kapag dumating ang katotohanan ng walang babala. Nakatayo ang bata sa tabi niya, maliit ngunit matatag, gabay ng alaala mas malakas kaysa takot. Sinuri ng medik ang natapon, nagpakita ng ebidensya ng lason. Ang mga bulungan ay naging katahimikan, ang mga bisita umatras, hinarap ang marupok na katotohanan. Dahan-dahan niyang inalis ang jacket, ibinalot sa balikat ng bata. Pasasalamat na higit pa sa salita o simbolo ng estado. Tinanggap niya ito ng marahan, mga mata na kayuko, dala ang dignidad na hinubog ng pagkawala. Isinulat ng opisyal ang mga pahayag,
Una ang babala ng bata, habang ang kaayusan ay bumalik mula sa kaguluhan. Nakinig ang lalaki, pinagsama ang mga piraso ng katotohanan, naunawaan na ang proteksyon ay madalas nagsasalita mula sa mga tinig na matagal nang hindi pinapansin. Sa labas, patuloy ang ulan, sumasalamin sa unti-unting paglabas ng tensyon. Nangako siya ng pananagutan, naunawaan na ang responsibilidad ay nagsisimula kung saan ang ginhawa ay minsan pumipigil sa mas malalim na kamalayan. Ang katotohanan iyon ay payapa ang bata sa kanyang kailanman, lakas na hinubog ng kaligtasan, ay nagdala ng karunungan at kapangyarihan. Matutong makinig muna. Tahimik niyang inayos ang agarang pag-aalaga para sa bata, tiniyak ang proteksyon ng walang palabas, respeto ang gumabay sa bawat maingat na desisyon. Kinumpirma ng mga otoridad ang sinadyang pakikialam, ginawang krimen ang tila pagkakataon, at tapang ang naging hindi matatawarang interbensyon. Nanatiling composed ang bata sa kabila ng atensyon, nakapalibot ang kabutihang hindi niya nakasanayan, kung saan ang pag-iingat ang palaging bantay dati. Nanatili siyang malapit, hindi bilang tagapagligtas mula sa itaas, kundi bilang saksi, natututo ng halaga na higit sa impluensya o pag-aari. Kumilos ang mga staff ng may kababaang loob, maingat na ibinalik ang kaayusan, alam na ang mga karaniwang sandali ay maaaring magtago ng pambihirang kahihinatnan. Mahinang nagbigay ng katiyakan ang medic, sinuri ang pulso at paghinga, kinilala ang lakas na tahimik na dala ng mga batang nakaranas ng pagkawala. Nagmuni-muni ang lalaki, naalala kung paanong mabilis umangat ang galit, ngayon ay napalitan ng pasasalamat na hinubog ng katotohanan. Taos-pusong nag-alok ng tulong ang manager, pangakong protektahan ang dignidad bago ang reputasyon o nakasanayan. Sa labas, unti-unting humupa ang sirena, iniwan ang katahimikan kung saan dati puno ng takot ang bawat hinga. Maingat siyang tumingin sa paligid, nakikita hindi na paghusga, kundi mga mukhang natututo ng empatya mula sa marupok na realidad. Nangako siya ng oportunidad para sa kinabukasan ng bata ng may respeto, hindi bilang malakas na pagsagip, kundi bilang suporta na dahan-dahang itinayo sa tiwala. Ang gabing iyon ay tahimik na nagbigay kahulugan sa kapangyarihan, pinatunayan na ang tunay na lakas ay nakikinig muna kapag ang inosente ay nagsasalita mula sa karanasang totoo. Pumasok ang liwanag ng umaga ng marahan, ibinunyag ang mas tahimik na silid kung saan nawala na ang takot at naiwan ang pag-unawa. Bumalik siya, hindi dala ang mga headline o atensyon, kundi simpleng almusal na ibinahagi ng may pantay na distansya at respeto. Tinanggap ito ng bata ng may pag-iingat, unti-unting nabuo ang tiwala, parang init na dahan-dahang pumapasok sa mga lugar na matagal ng bantay laban sa pagkadismaya. Kinumpirma ng mga otoridad ang mga pag-aresto kinagabihan, naigapos ang katotohanan, tiniyak na hindi na maulit ang panganib na nakatago sa anyo ng ginhawa. Tahimik niyang pinakinggan ang mga pangarap ng bata, naririnig hindi lamang ang pangangailangan, kundi ang potensyal na hinubog ng katatagan at alaala. Taos-pusong nag-alok ng suporta sa edukasyon ang manager, pangakong isinilang mula sa kababaang loob, natutunan sa pagmasid sa tapang ng malapitan. Lumabas ang bata sandali, hinaplos ng araw ang kanyang mukha, wari kinikilala ng mundo ang kaligtasan na lampas sa kalagayan. Pinanood siya ng lalaki mula sa malayo ng may respeto, naunawaan na ang paggabay ay minsan nangangahulugang presensya ng walang kontrol o inaasahan. Mumiti ang mga staff, hindi na may awa, kundi may pagkilala sa lakas na hindi mabibili ng kayamanan. Mahinang nagsalita ang bata tungkol sa pag-asang bumabalik, marupok ngunit totoo, dala ng maingat tulad ng isang bagay na minsan nawala, ngayon muling natagpuan. Nangako siya ng pagpapatuloy sa pamamagitan ng gawa, tiniyak na ang oportunidad ay lalago ng tuloy-tuloy, hindi mawawala sa paglipas ng pansin. Ang umagang iyon ay tahimik na nagtatak ng ugnayan, kung saan nagtagpo ang dignidad at malasakit, at magkasamang lumakad ng walang anino ng paghusga. Lumipas ang mga linggo ng marahan, at ang lugar na minsang tinataka ng takot ay naging simbolo ng pagbabantay, malasakit, at sama-samang pananagutan. Tahimik na nagsimula ng kanyang pag-aaral ang bata, dala ang alaala, hindi bilang pasanin, kundi bilang gabay, humuhubog ng mga pagpili ng may matatag na tapang. Madalas bumisita ang lalaki ng walang paalam, hindi upang makita, kundi upang tiyakin na ang mga pangako ay nagiging tunay na pagbabago. Naglagay ang restoran ng simpleng paalala ng pasasalamat, nagbibigay pugay sa katotohanang sinabi ng tinig na minsan ay hindi pinansin. Kumilos ang mga staff araw-araw ng may bagong kamalayan, naunawaan na ang dignidad ay nakatira sa pagbibigay pansin sa mga marupok na sandali.
Lumakad ang bata ng mas payapa, hindi nabantay ng kaligtasan lamang, kundi suportado ng tiwalang dahan-dahang nakamit. Matatag na tinapos ng mga otoridad ang kaso. Naipadala ang hustisya, hindi ng malakas kundi ng may katiyakan, pinrotektahan ang maraming buhay na hindi kilala. Minsan nagsalita ang lalaki sa publiko, kinilala ang karunungang natagpuan kung saan ang pagmamataas ay minsang tumangging tumingin ng bukas. Tahimik na lumitaw ang ngiti ng bata, hindi lamang ng ginhawa, kundi ng pag-aangkin sa lugar kung saan dati pagtanggi ang nagtakda ng kanyang pag-iral. Bumalik ang ulan isang gabi ng marahan, ngunit sa loob na natili ang init, hinubog ng pagbabagong hindi planado o inaasahan. Nanatiling magkaugnay ang kanilang mga landas sa pamamagitan ng respeto, pinatunayan na ang malasakit ay nananatiling pinakamalakas kapag pinili ng walang obligasyon o pagpapakita. Ang gabing iyon ay naging buhay na paalala magpakailanman na ang tunay na kapangyarihan ay tahimik na nagpoprotekta kapag ang tapang ay unang kumilos.